Ang unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus ay nang ginawa niyang alak ang ordinaryong tubig. Mababasa ito sa John chapter 2, reading from verse 1 hanggang verse 10. Dumalo ng kasalan si Maria at ang mga disipulo ng Panginoong Hesus doon sa Kana. This is tinatawag na wedding at the Kana. At nang sa gitna ng kasalan, nung naubusan ng alak. Abay, pag naubusan ng alak, ay malaking problema sa kasalan yan. Kaya sinabi ni Maria, sa Panginoong Hesus, naubusan sila ng alak. Ngunit ang tugon lamang ng Panginoon sa Panginoong Hesus kay Maria, huwag mo nga akong gambalain, hindi pa ito ang panahon ko. Ngunit inutusan ng Panginoong Hesus ang mga katulong na punuin nyo ng tubig ang tapayan. At nang sabi nga ni Maria, sundin niyo ang inuutos niya at pinuno nga ng tubig ang tapayan. At kapag dakay sabi ng Panginoong Hesus, sige, ihain niyo na yan, alak na yan. At inihain nga ang alak na ito at ito ay espesyal na alak. At nga sabi nga ng mga bisita doon sa kasalan ay, oh, espesyal na alak ito ah. Bakit sa huli nyo na inihain ang alak na ito? Dapat ay sa umpisa pa lamang na ihain nyo na ang espesyal na alak na ito, tugon ng mga bisita. Ngunit sa huli nyo ito, inihain ang espesyal na alak. Ganun po ang mga kaugalian noon na ang ordinaryong alak ay sa huli. Ngunit ang espesyal ay sa umpisa para hindi palasing ang mga tao. Pero dito ay inihain ang espesyal na alak sa huli. Ibig sabihin, ito ay ordinaryong tubig na ginawang alak, espesyal na alak ng Panginoong Hesus. Tulad mo, kayang gawing espesyal ang iyong pamumuhay. Kung tila akala mo ay wala nang saysay ang buhay mo, ordinaryo na payak at walang buhay. Pero manalig ka lamang sa Panginoong Hesus dahil sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa Matthew 19 verse 26, walang imposible sa Diyos. Kung sa tao ay imposible, pero sa Diyos walang imposible. Manalig, magtiwala. Kaya niyang gawing espesyal ang iyong pamumuhay. Kung punong-puno ka na ng problema at hindi na maintindihan ang iyong pamumuhay, magtiwala sa Panginoong Hesus. Lulutasin niya ang iyong problema at gagawin niyang espesyal ang iyong pamumuhay. Kung malungkot, pagbibigyan ka niya ng kagalakan. Kung punong-puno ka ng problema, lulutasin niya ang iyong problema. Basta't manalig, magtiwala, at manampalataya.